Bilang mga Mindoreño, pinagmamalaki natin ang ating ambag sa pagtataguyod ng isang malaya, mapayapa at maunlad na lipunan. Hawakan mo lamang, di ka iiwanan. Ang ating kalayaan, kwento yan ng sakripisyo, tapang at pag-ibig sa bayan. Ang ating mga bayani ang namumulan ng kanilang buhay para sa ating pamilya. Marapat lamang na ito ay ating palaguin sa ating buhay. Damhin mo ang pagmamahal ng iyong malayang dalawin. Most importantly, let us always remember that this embodiment requires choosing the truth and doing the right thing despite our imperfections, our brokenness, no matter how difficult and challenging. Pero yung mga limot na bayani, sila po yung napakaraming buhay na ibinuwis. Ang bawat isang limot na bayani, isang buhay din, pero napakarami nila. Hindi po tayo lalaya kung hindi nagbuwis ng buhay ang mga ito. Ang kalayaan po ay kailangan pa rin po natin. Kalayaan po sa kahirapan. Kahirapan sa kabuhayan, kahirapan sa kalusugan, kahirapan sa oryente. Ito po ay kalayaan sa mga nanakop sa atin. Kaya natin pinagdidiwa at mayroon tayong kasarilang kalayaan. Pinupunita po natin ang kagitingan at sakripisyo ng ating mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay upang makamtan ang kalayaan. Ang kanilang tapang, ang kanilang pagmamahal sa bayan at walang pag-iimbot ng pag-iimbot na nagsisilbing inspirasyon sa ating kasalukuyang buhay. Ang kalayaan ay hindi lamang alaala ng makasaysayang nakaraan. Ito ay isang patuloy na pananagutan na dapat nating pangalagaan. Kaya sa harap ng hamon ng kasalukuyan, naway manatili tayong nagkakaisa, matatag at handang maglingkod para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Serbisyo na nagbibigay ng pag-asa, pagtulong na walang hinihinging kapalit. Sa paglalakbay tayo na't sama-sama, tsinelas, niko at pag-asa ang hatid. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas, niko at sama-sama sa isang layunin. Serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang tsinelas ni Gobet, tsinelas ni Gobet, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Serbisyong ganado, kaganahan pa. Dahil sa inyong tiwala na ipinapadama, tsinelas ni Gobet ay isang tulay para sa mas makulay na buhay. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobet, sama-sama sa isang layunin. Serbisyong ganado na ismay parating sa inyo. Ang tsinelas ni Gobet, tsinelas ni Gobet, bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ingat sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobet,
Sama-sama sa isang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang Chinelas ni Comet. Chinelas ni Comet. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita, paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganado Lalawigan! Ganado Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadjan. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdinand. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayun at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Huwebes, ika-18 na sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Mula sa pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita! Sa atin pong mga balita ngayong araw ito ng Huwebes, Ganadong Lalawigang Balita! lahat ng 11 lokal na pamahalaan sa Occidental Mindoro ay pinarangalan ng Department of Interior and Local Government ng Good Financial Housekeeping Award bilang pagkilala sa maayos at tapat na pamahala ng kanilang mga pondo. Sa panayam ng ganadong lalawigan kay PGDH Executive Assistant 5, Barry Lucologan, sinabi ito na isa sa mga naging susi sa pagkamit ng nasabing pagkilala ay ang aktibo pakikilahok ng mga barangay sa pagtukoy sa mga nangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Ay pa rin kay EA Cologan, mahalagang marinig ang boses ng mga mamayan dahil ang mga barangay ang higit na nakakaalam sa mga serbisyong kinakailangan ng kanilang komunidad. Mula rito ay nabubuo ang mga programang dapat ipatupad upang mas marami pang mamamayan ang makinabang. Dahil po naman dito na ipagkakaloob din ang pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong tumutugon sa mga pangunahing pangailangan ng bawat barangay sa pamamagitan ng pondo mula sa Seal of Good Local Governance. Kabilang mga sanga proyektong pinunduhan kamakailan ang 5 milyong piso nilaan para sa pagpapabuti ng domestic potable water system ng bayan ng Lubang. Ayon pa rin kay Cologan, tugon ito sa matagal na suliranin sa supply ng tubig na siyang pangunahing pangailangan ng mga residente. Sa barangay Dagupan sa Kalintaan naman, nakatanggap naman ng 1 milyong pisong pondo para sa paglalagay ng mga solar street lights. Samantala, tig-1 milyong piso rin ang pinagkaloob sa barangay Wawa sa Abra de Ilog at barangay Tibag para po sa pagbili naman ng mga rescue vehicle na magagamit sa panahon ng sakuna at iba pang emergency.
Naglaan din ng 1 milyong piso para sa solar street light sa bayan ng Paluan upang makatulong naman sa pagpapalakas sa seguridad at kaligtasan ng mga residente. Sa barangay Tayamaan sa Mambunaw, nakagkaloob ang pama ng Palalawigan ng 1 milyong pisong pondo para naman sa barrel box culvert sa Sitio Dungon na habang 1 milyong piso rin ang nilaan para sa access road construction sa Zone 5 at Zone 6 ng Barangay Victoria sa bayan naman ng Sablayan. Sinabi pa rin ng Kologan na layunin ni Governor Eduardo Bigadiano na matiyak na mga proyektong pinatutupad ay nakabatay sa tunay na pangailangan ng mga komunidad. Anya, isinusurong ng gobernador ang layunin mailapit ang serbisyo sa mamamayan upang hindi na sila ang kailangang lumapit pa sa serbisyo. Ganado Lalawigang Balita. Sa iba pang mga balita, patuloy naman na naghahatid ng mga serbisyong veterinaryo ang Office of the Provincial Veterinarian Sub-Office sa Lubang sa mga residente ng Lubang Island bilang bahagi ng pagpapaigting ng pangangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop. Nagsagawa naman kamakailan ng 2 araw ng iba't ibang serbisyong veterinaryo ang tanggapan sa mga barangay ng Vigo, Balikyas at Tilik sa bayan ng Lubang, Occidental, Mindoro. Kabilang po naman sa mga sinagawang serbisyo ang pagpupurga, pagbibigay ng vitamina at pag-asiste sa mga alagang hayop na nanganganak. Sa talaan ng tanggapan, umabot sa 58 biik, 8 kambing at 2 baka ang nabigyan ng kinakailangang medikal na serbisyo. Pinangunahan ni Florentino Batocabed Sr., technical staff ng Office of the Provincial Veterinarian Sub-Office Lubang, ang pagkasagawa ng aktibidad bilang bahagi ng mandato ng tanggapan na maghatid ng maagap at dekalidad ng serbisyo sa mga mamayan ng Lubang Island. Ayon pa rin sa OBB, patuloy na sinusulong ang mga programa na nakatuon sa mga pangalaga sa kalusugan ng mga alagang hayop upang mapataas ang kanilang produktibidad at higit pang mapaunlad ang sektor ng paghahayupan sa lalawigan. Isa sa gawa ang programa ito sa ilalim ng administrasyon ni Governor Eduardo Bigadiano sa suporta naman ni Vice Governor Aniceta Diana Pigotayag at ang mga miyembro ng Sangguniang Palalawigan sa panguna naman ni Provincial Veterinarian Dr. Leonie M. Coden. Ganado Lalawigang Balita. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa detalye ng ating mga balita. Opisyal nang isnulat sa kasaysayan ang panibagong yugto ng Occidental Mindoro State College matapos itong ganap ng maging Occidental Mindoro State University, alinsunod po naman sa Republic Act No. 11587 at sa pinalang pag-aproba ng Commission in Bank. Ang makasaysayang tagumpay na ito na ginanap kahapon June 17 ay bunga ng maraming taong pagsisikap, dedikasyon at pagkakaisa ng mga administrador, guro, kawani, pag-aaral, alumni at iba pang stakeholders sa institusyon sa patuloy na pagsusulong ng dekalidad at edukasyon, pananaliksik, inobasyon at serbisyo publiko. Sa bagong katayuan bilang isang ganap na pamantasan, binubuksan ng OMSU, Occidental Mindoro State University, ang mas malawak na oportunidad para sa akademikong pag-unlad, pananaliksik at inobasyon at mas pinalakas sa serbisyong pangkomunidad na magpapatibay sa papel nito sa paghubog ng mga profesional at sa ambag nito sa pag-unlad ng riyon at ng bansa. Sa araw na ito, hindi lamang simpleng pagbabago ng pangalan kundi isang pagdiriwang ng paglago, tagumpay at panibagong paninindigan para po naman sa kahusayan at paglilingkod sa mamamayan ng Occidental Mindoro at ng buong bansa. Ganado Lalawigang Balita. Samantala, mahigit naman 200 magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan ng Occidental Mindoro ang dumalo sa Provincial Gawad Saka 2026 na isinagawa ng pamalang Palalawigan
sa pamagitan po naman ng Office of the Provincial Agriculturist sa Magsaysay Hillside Resort. Layo din ng programa na kilalanin ang mga tatanging magsasaka, mangingisda at farmers cooperatives and associations dahil sa kanilang ambag sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lalawigan. Kabilang sa mga dumalo, ang 68 FCAs mula sa iba't ibang bayan. Sa pagbukas ng programa, binigyan din ng mga opisyal ng lalawigan at ng Department of Agriculture Mimaropa ang mahalagang papel ng mga magsasaka at mangingisda sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at pag-unlad ng ekonomiya. Tiniyak din nila ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga programang pang-agrikultura at pangisdaan. Isa sa mga tampok na programa ang pagkilala sa mga nagwagi sa Search for Outstanding Farmers and Fisher Folks, kabilang mga tatanging rice, corn, onion, vegetable, organic, tilapia, seaweeds at salt producers. Ginawaran din ang sertipiko at token of appreciation habang evaluator na tumulong sa pagpili ng mga awardees. Binigyang pagkilala rin ng mga farmers cooperatives and associations sa ilalim ng 20 pesos program bilang pagkilala sa kanilang suporta sa pagpapatupad ng programa naglalayong makapagbigay ng murang bigas sa mga beneficiaryo tulad ng 4-piece members, senior citizens, persons with disabilities, solo parents, rehistradong magsasaka at mangingisda at mga transport workers. Ayon pa rin sa OPA, patuloy sa sasagawa ang Provincial Gawad Saka upang kilalanin ang mga individual at samahang may mahalaga ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pangisdaan sa Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Samantala sa kaugnay pa ring balita, nagsagawa naman ng Office of the Provincial Agriculturist ng pag-asaray sa paggawa ng compost fertilizer at seaweed extract sa mga bayan ng Loc at Lubang bilang bahagi po naman ng patuloy na pagkasulong ng organikong agrikultura sa lalawigan. Sa pagtulungan ng mga lokal na pamahalaan, municipal agriculture offices at mga samahan ng magsasaka, dinilakay sa aktibidad ang wastong paggawa ng compost gamit ang mga lokal na organikong materyales at ang pagpaparami ng trichoderma. Nagsilbing resource person si organic agriculture expert Benedicto Batles Jr. Layunin po naman ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa mga kalikasang pamaraan ng pagsasaka na makatutulong sa pagpapanatili ng matabang lupa, pagpapababa ng gasto sa produksyon at pagbabawas ng paggamit ng mga sintetikong pataba. Dumalo po naman sa pag-asanay ang mga magsasaka, samahan ng kababaihan at mga technical representatives mula sa dalawang bayan. Sa pamagitan ng aktwal na demonstrasyon, nagkaroon sila ng karagdagang kaalaman hinggil sa tamang paggawa ng compost at trichoderma at sa kahalagaan ng mga ito sa pagpapataas ng ani at produktibidad ng mga sakahan. Iniharap din sa aktibidad ng panukalang pagtatayo ng trichoderma production facility para sa mga bayan ng Loc at Lubang kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Positibo naman itong tinanggap ng pamunuan ng DA Mimaropa at ang lokal na pamahalaan ng Lubang dahil sa inaasahang pakinabang nito sa mga magsasaka sa pagpapaunlad ng organikong agrikultura sa lalawigan. Ayon pa rin sa Office of the Provincial Agriculturist, naging mahalagang hakbangan nato ng aktibidad sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka sa pagpapatuloy ng ugnayan ng iba't ibang ahensya at organisasyong katuwang sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Lalawigang balita. Samantala sa atin po namang panghuling balita, nakilahok naman kahapon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Manica Sub-Office sa sinagawang tree planting activity sa bayan ng Kalintaan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Local Arbor Day. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Kalintaan ang aktibidad na may temang aksyon para sa natatanging mundo kung saan inimbitahan iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga organisasyon upang makiisa sa pagtatanim ng mga punong kahoy
para sa pangalaga ng kalikasan. Layunin po naman ng programa na makatulong sa pagpigil sa patuloy na pagkakakalbo ng kagubatan at mabawasan ang epekto ng climate change. Bahagi rin ito ang pagpapalaganap ng kamalayan sa kahalagahan ng pangalaga sa kapaligiran, lalo na sa mga kabataan, upang may pamana sa mga susunod na henerasyon ang isa pang ligtas at mas maayos na kalikasan. Samantala, patuloy namang susulong ng PDRRMO ang pagtulungan sa iba't ibang sektor sa mga gawaing naglalayo mapangalagaan ang kalikasan at mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa harap ng anumang sakuna. Sa pamuno ni PDRRMC Chairperson at Governor Eduardo Bigadiano at sa pangasiwa naman ni PDRRMO Head Mario Mulingbayan Jr., nananatiling handa ang tanggapan sa pagbibigay ng serbisyo at pagtugon sa pangailangan ng mamayan sa iba't ibang bahagi ng Occidental Mindoro. Ganado Lalawigang Balita. Mga kaibigan, sa inyo pong ating mga balita ngayong Webes ng tanghali. Ako po yung nakasama, Ferdi Data. Magbabalik po ang ating palatunturang Ganadong Lalawigan. Ganadong lalawigan. Iwan sa iisang mithiin ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Gobet. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo ang tsinelas ni Gobet. Tsinelas ni Gobet. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes, nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na
mas gaganahan pa. Sa lalawigang pinagpala, May pagkaka Magandang tanghali. Araw pa ngayon ng Huwebes, 18 na sa buwan ng Hunyo. Ang bilis na talagang panahon, ano? kapantay, Ibig sabihin, kung kayo 18 ngayon, ganado 30 days minus 18, 12 days. 12 dias na lamang at July na. ganado sa Ang July, ilang bang days ang July? Teka ha? 31 days ang July. ganado, And after July, August na yan. ganado, At ang August ay ilang days din ba ang July? Ay, ang August. 31 days din. And after 31 days ng August, nako, sama-sama, bare months na. Magandang tanghali sa mga kusnero at kusinera na naghahanda na kalang pananghalian ngayong oras na ito. Kasi ba'y maaga na ng halian, ano? At sa ating mga nasa opisina ngayon, magandang tanghali. Good morning muna ay ang ating partner si Helen, ha? Si Helen po ngayon na huwag kayong maingat, ibubulong ko lang, ha? Si Helen po ngayon naglilima yun. Si Helen po ngayon nagbubulakbol ngayon. Kaya wala si Helen ngayon. Huwag kayong maingay, baka marinig. Alright, samantala. Sabi ni Hilda Elias, pakilagay ko nasaan kayo, ha, para alam ko kung kayo nasaan, ha. Sabi ni Hilda Elias, gandang tanghali po Sir Ferdinand at Ma'am Helen Pilar de Guzman, Serbisyong Ganadong Lalawigan. Gandang tanghali rin po sa inyo, ha. At sabi naman ni Pinks Galliano, gandang tanghali po Sir Ferdy. Sabi naman ni Gabriel M. Abos, tumutulong tanghali. Ano yung tumutulong tanghali, Sir Idol? Taga Batangas, Lipa, Anilao, Lapak, Purok 7. Agay! Ito si Gabriel palay, ito yung si Kabayan eh. Ay, kamusta ka dyan sa inyo sa Lipa? Dyan sa Anilao, ha? Ako'y nandyan lang noong bago magkatapos ng Mayo. Dyan sa may SM Lipa. Ayan. Ako'y kumain pa dyan sa SM Lipa. Ay, teka muna, ako'y babati mo ng happy birthday, ha? Happy birthday muna sa lahat po nagdiriwan na kanilang arawan ngayong araw na ito. Happy birthday! Happy birthday! Special greetings sa ating top fan na nagdiriwan ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday! Happy birthday! Ayan, happy birthday. Magugulat siguro ito. Kala mo, hindi ko alam, ha? Kay Pinks Galliano! Happy birthday! Happy birthday, ha? Teka, hindi ganyan. Kakantahan ka ito ng sarili kong kanta. Mas maganda ito. Mas maganda ito. Para kay Pinks Galliano, kakantahan ito, ha? Nakalimutan ko na. Paano ba? Nakalimutan ko na yung kanta ko na yun, ha? Teka, paano ba yan? Sa lahat ng may kaarawan ngayong araw na ito tulad ni Pinks Galliano. Happy birthday. Ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Okay, Pinks, happy birthday, ha? Binabati ka ng Ganadong Lalawigan ni Manang Helen. Binabati ka ng happy birthday. Happy birthday! And also, magandang tanghali rin sa kabatch natin. Isa ito sa pinakamaganda kong batch, noong high school, si Anthea Capiral. Nakalimutan ko yung tunay na pangalan, kalimutan ko pero hindi Anthea talaga ang pangalan niya. Si Anthea Capiral, saan ba siya ngayon? Nasa Pandacan.
binabati natin ngayong tanghali si Antea Capiral. At may panawagan sa rito muna. Teka muna ha. May panawagan muna rito. Sabagat itong apo ni Antea ay isa palang artista ito. Sabi niya baka pwedeng maka-ask ng favor sa iyo, baka pwedeng i-promote yung Ibarra ngayon dito sa ating radio program. Starting daw kasi yung showing this day, ngayong araw to, June 18, ano? At isa sa mga cast dyan yung kanyang apo. Ngayon, ang pangalan niya si Thea Rose Enriquez de los Santos. Saan ba ang papanood dito? Opening ngayon June 18 sa GSIS Theater. Ibarra ngayon for June 20. Mayroon pa June 20, 7:30 p.m. ang show. Few tickets available sa GSIS Theater lobby. Please come early. Ayun, Ibarra ngayon. Magandang tanghali kay kay Thea Capiral. Sama-sama para sa Sabi ni Pings Gagliani, thank you po Sir Ferdy sa pagbati. Thank you sa lahat ng bumati. Yan, libre na. Kinantahan na kita at binati kita ng happy birthday. Wala na yung radyo kung sakasakali. Roselia, ayun. Oo, si Roselia nga pala Capiral. Okay. Isa sa pinamagandang classmate ito nun And also magandang tanghali rin sa ating kumare kay Maring Soki Godinez Garospe. Magandang ganadong tanghali. Teka muna, may paalala muna ako. Sabagat ngayon palang buwan ng Mayo. Teka mamaya, may interview tayo mamaya. Si Mr. Akap Hub. Si Bukal Ryan mamaya Ngayon palang buwan na, hindi araw, kundi ngayon palang buwan na ito, ay nasa na ba yun? Ay No Smoking Month. Ngayon buwan na ito ng June. At sabi no Smoking Month 2026, huwag magpaloko sa vape at sa sigarilyo. Nako, itong karap natin, nag-vape ito Si Ernest, Sabi nga sa panahon ngayon, maraming kabataan at nabaging matatanda ang naakit sa paninigarilyo at vaping dahil sa iba't ibang lasa, iba't ibang disenyo at maling paniniwala na mas ligtas daw yung vape kaysa sa paninigarilyo. Ngunit, ang katotohanan, parehong may dalang panganib sa kalusugan ang mga ito. Yung pagbi-vape. Ang paninigarilyo, isa po ito sa mga pangunahing sanhi ng iba't ibang malulubang sakit tulad halimbawa ng cancer sa baga, sakit sa puso, stroke, kasama yung chronic obstructive pulmonary disease sa puso yun. At di pa bang karamdaman sa paghinga. Ito pong usok ng sigarilyo ay naglalaman ng libo-libong chemical. Kabilang po yung nakalalasong sangkap at mga chemical na nagdudulot ng cancer. Yung mga nagbe-vape, ito naman hindi rin po ligtas yung vaping. Si Ernest, hindi nakikinig sa atin ngayon Hindi niya pinapakinggan Hindi rin ligtas ang vaping. Yung pong paggamit ng vape ay maaaring magdulot ng e-cigarette e-cigarette at or vaping product use associated lung injury. Ito po isang seryosong kondisyon na nakaapekto sa baga at maaaring magresulta sa hirap sa paghinga, pagkaka-hospital at maging ng kamatayan. Maaari po ito magdulot ng iba't ibang sakit sa baga, pagkasira po ng respiratory system at pagkadepende sa nicotine na maaaring humantong po sa pangmatagalang adiksyon. Kaya sasabi niya, ito sigarilyo at vape ay nakamamatay. Hindi po ito simbolo ng pagiging astig o kaya ay moderno o kaya pagiging independent. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang pangalaga ng sariling kalusugan at gumawa ng tamang desisyon para sa kinabukasan. Kaya bawat stick po ng sigarilyo at bawat hit-hit ng vape ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi agad nakikita, ngunit
may pangmatagal epekto sa katawan. Kita niyo pagka nag-vape, talagang bugam-buga yung usok. Ano? Ngayon pong No Smoking Month, sama-samang itaguyod ang isang komunidad na may malusog na pangangatawan, malinis sa kabaligiran at ligtas kinabukasan para po sa lahat. Ito po isang malusog na paalala mula po sa Department of Health at ng Provincial Health Office ng Occidental Mindoro. Mamaya po sa ating pagbabalik, makasama po natin si Mr. Akab Hab. Siya rin po yung chairman ng Committee on Health sa ating Sangguniang Palaluigan, si Bukal Ryan Gadianos Yoson. Yan po sa pagbabalik ng Ganadong Lalawigan. Servisyong Gadiano, Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Dam dam lo. Ngayong umaga po ay opisyal na po nating ibinigay at ipinagkakatiwala ang programang ito ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano, ang 33 streetlights para po sa Sitio Tabok, Barangay Buenavista, na nagkamit po ng 1 million incentive mula po sa SGLG Barangay. Ang Barangay Buenavista po ay isa po sa mga nagkamit nito dahil sa mabuting pamamahala at maayos na pamunuan. Malaki po ang pasalamat ng ating mga kababayan dahil tuwing gabi po ay maliwanag na ho itong tabing dagat ng sityong ito. Madalas po kasi noong wala pa mga solar street lights na to ay nagkakawalaan ng mga makina ng bangka, nakukuhanan ng gasolina yung kanilang mga lagayan ng gasolina. Sa ngayon po ay mas secured na at mas nakikita na ang dalampasigan ng Sitio Tabok. Ang ganitong mga inisyatibo ng ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano ay ang pagpapalakas sa mga hanay ng ating mga barangay o barangay empowerment. Kaya maraming salamat po sa inisyatibo ni Governor Ed at ng ating mga kasamahan. Maraming salamat kay Governor Ed Gadiano at sa lahat ng taga-PGO sa 1 million project ng premyo ng Barangay Buenavista sa Seal of Local Good Governance. Malaking tulong po ito, lalong higit dito sa Sitio Tabok at lumiwanag ng aming sitio. Maraming salamat, Gov. Ayun at magsama-sama sa lalawigan. Alright, balik po tayo sa huling bahagi ng ating panatuntunan. At tulad na binabanggit natin sa inyo kanina, makasama po natin ang tinaguriang Mr. Akap Hub ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Itatanungan natin sa kanya mamaya, bakit ba tinawag na Mr. Akap Hub? And siya rin po ang chairman ng Committee on Health sa ating sangguniang panlalawigan. Ang isa sa hinahangaan nating mga bukal, napakasipag na bukal nito ng ating lalawigan. At he's just text away. Nandyan lagi si Bukal Ryan. Ang kaibigan, si Bukal Ryan Gadianos Yoson. Bukal Ryan, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Ferdy, at sa lahat po ng tagapakinig po natin. Magandang tanghali po at ganadong lalawigan po. Mabuti Bukal, hindi ka busy masyado ngayon at natawagan kita. Okay lang po, wala naman po problema. Ayan. Kahapon nagkaroon kayo ng committee hearing dahil ikaw ang chairman ng Committee on Health sa Sangguniang Palaluigan at nagkaroon ng committee hearing tungkol sa kalusugan sa health. Ano po? At isa na pag-usapan dyan ay pong tungkol sa rin pa sa mga ilan sa problema ng ating mga 7 ospital sa lalawigan na nasa ilalim po ng provincial government at yung problema rin ng ating mga BHW.
Kumusta po yung tinakbo ng ating hearing kahapon na bukal? Una po ay nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan nating board member na sumuporta at pumunta kahit sa online, nagpakita din po ng suporta sa ginawa ng committee hearing. Sa mga resource speakers po natin, especially yung ating mga municipal president ng BHW at BNS. Ang committee hearing po ay may scope po ito na talakayin yung panibagong ordinansa po na sinusulong po ng inyong lingkod, yung BHW Ordinance of 2026. Nilalamon po dito yung pagkakaroon po ng security of tenure ng ating mga BHW. Kung mapapansin po ninyo, Kaperdi, kapag tuwing bagong tapos ng eleksyon, ay marami hong tinatanggal ng mga BHW. Correct. Na populiticized. Pero po, meron po kasing batas na hinanguan po natin doon sa ating ordinansa. May isang batas, national law, yung BHW law, na kung saan, bawal po ito. Ang nilagay po natin sa ordinansa po natin, dapat, bago ho sila palitan, o tanggalin sa kanilang trabaho ay may due process. Okay. At ang doon po kasi sa batas at sa ordinansa natin, ang Municipal Health Board lang po ang pwedeng magtanggal sa mga nakaupong registered at accredited BHW. Ang mangyayari po nito, pag meron pong bagong gustong ipasok yung ating bagong punong barangay, ay kailangan po, pasok po muna sa qualification na bago siya maging accredited at registered. Unang-una po, pag kayo po ay registered, ay dapat may 1 year na volunteer po kayo sa inyo pong parang health office o health center. Yan po sa inyong barangay. Pag kayo po ay gusto maging accredited, dapat 3 years. Kaya po ang mga punong barangay po na magpapasok ng kanilang gustong ipasok na bagong BHW, dapat po ay hindi walang qualification. Dapat po pasok muna doon. Oo. Ayun, maganda ito, bukal, kasi ito'y naging tradisyon na yata rito na every time magpapalit ng mga liderato, lalo na sa barangay, ay tinatanggal ora mismo yung mga BHW at pinapalitan nung kanilang mga tawag dito, kumbaga yung kanila, ang mga tao nila. Ito po kasi ay batas ng ating bansa. Oo. Sa atin naman bilang tagapagpagawa din po ng batas sa probinsya, bilang gumawa din ng BHW ordinance na ito, ay meron tayong mga legal basis kung kaya natin ginawa ito. Unang-una po, pag ginawa nila yon, ay nilalabag nila yung national law. At pangalawa, pati yung ating ordinansa po ay hindi nila sinusunod. So, yung pong mga tatanggaling mga BHW, meron na pong batas at ordinansa poprotekta po sa kanila. Okay. Kapag at paano po itong security of tenure? Every paano? 3 years? Ganon? Paano? Yung isa about sang termino? Ganon? Hindi po. Hanggat sila po ay kaya accredited at registered, ay hindi po sila pwedeng tanggalin. Wala po itong time frame habang hanggang mag-retire na po sila. Opo, saan sila magpapa-accredit? Meron sa Municipal Health Board din po. Sa munisipyo, local health board po ng isang munisipyo, na kung saan ay doon po ipapasa po yan, i-endorse po siguro ng bagong punong barangay. Dahil kasi siya ang magpapanumpa pag once yan po ay nabigyan na po ng accreditation ng local health board. Pero meron po kasing mga qualifications din babasahin ko po yung qualification para kayo po ay ma-accredit. O nakalagay po dito, at least 18 years of age, at least able to read and write. Ang pangatlo po, a resident of barangay for at least 4 years and can speak the local dialect well. Ang pang-apat po ay mentally and physically fit.
Okay. Ang panglima po ay must be of good character or moral character. Number 6, rendered voluntarily service at the health center for at least, yung sinasabi ko nga po kanina, pag registered ay 1 year, pag accredited po ay 3 years na volunteer. So, ibig sabihin, pag magpapasok yung punong barangay ng bago at wala pong hindi siya nag-render ng voluntarily service sa health center, hindi po siya pwedeng ipasok at hindi po siya pwedeng panumpain. Number 7, must be willing to work for an expanded period of time, especially during disasters, calamities, and other extreme events. At ang panghuli po nating qualification bago po maging accredited and registered is completed the required training for BHW as required the municipal health office or local health boards or department of health. So sila bukal ay magkakaroon muna ng parang voluntary training sa local health center. Yes po. Halimbawa dito sa atin, tayo ay mayroong napakaraming barangay. Pagkatapos maraming mag-a-apply ng mga BSW rito, saan ilalagay na health center ang mga ito pagka nagsabay-sabay? Ang ganito po kasi, ang bawat barangay po kasi may population. Sa ratio po niyan, yun lang po yung pwedeng tanggaping BHW o volunteer ng isang barangay. Okay. So, yun po mga yun po yung, kaya marami po kung mapapansin po ninyo, sa isang barangay, meron pong tinatawag na accredited, meron tinatawag na volunteer, may tinatawag na accredited, registered, at minsan may nagbabanggit na, kami po ay volunteer BHW. Ibig sabihin po, dito sa ordinansa po natin, ang mabibigyan lang po natin ng insentibo ay yung mga registered at accredited. Ano pong pagkaiba bukal ng accredited sa registered? Ang pagkakaalam ko po dyan, kasi may iba-iba po kasi ang nakukuhang benepisyo pag ikaw po ay accredited, pag ikaw po ay registered. May iba-iba po, parang buong salary grade din po yan sa nakukuha nila benefits po sa mga local munisipyo or barangay po. May sweldo na, no? Ang ordinansa po ito ay nagbibigay po sa kanila ang probinsya ng dagdag insentibo. So kung halimbawang 3 years bukal, pwede ka na magpa-accredit, Yes po. Ay tamang-tama naman sapagkat next election ay maging 4 years na yung panunungkulan ng mga barangay officials. So, pasok sila ron. Yes po, tama po kayo. Oo, at napaganda itong batas na ito, yung security of tenure ng ating mga BHW. Opo. So, doon po sa title ay ang nakalagay po ay security of tenure, pero noon pong sa committee hearing namin nakiusap yung ating mga kasamahang bukal na baguhin po natin yung wordings. Kumbaga sa ating pag-intindi ay ito yung security of tenure natin. Pero sa batas kasi mas maganda yung perfectong wordings ang gamitin. Okay. Kaya instead of security of tenure na ang nilagay namin sa title, ang ginawa namin ay protection against arbitrary removal. Yun. Hindi ka pwedeng basa-basa tatanggalin. Yes po. Unang-una po, pag tatanggalin ka, kunyari may punong barangay na gusto kang tanggalin. Dapat pumasok po muna, nakalagay naman po dito sa section 9 ng ating ginawang ordinansa, grounds for discontinuance of registration and accreditation. Ito po yung mga pwedeng maging grounds para, for example, ang punong barangay gusto niya ireklamo yung kanyang isang BHW at gusto niya nang i-stop. Sa due process po, dapat pumasok po dito. Una, serious misconduct or willful disobedience of the BHW. Number 2 ay ganun din po, parang conviction or sinasabi nilang parang with final judgment na pag ikaw po ay nakulong, talagang hindi, pwede ka nang palitan. Correct, oo. Number 4 po, parang empleyado ng gobyerno, ganun din.
Yes po. Oo. Okay. Yes, go ahead, Bukal. Ang pangapat po natin ay kung mismong ang BHW or BNS na po yung kanya pong nagdesisyon sa sarili niya na siya po ay mag-withdraw na or re-resign. Number 6 po ay yung BHW po ay may mga complaint. The BHW is no longer compliant with the existing qualification. Sinabi po natin doon sa yung kanina yung mga qualifications nila, di ba? Number 7 po, the BHW has committed any malpractice in the performance of his or her responsibilities. Number 8 po, when no longer fit to render health services. Pag may sakit po, parang ganyan. Ano po yung kinakailangang natapos ng isang BHW para sa maging BHW? Nakalagay po kasi ang una ko pong proposal na bago ito dinggin, ang nilagay po kasi at nasa batas po kasi nung siyempre iba naman yung sa Manila, iba naman sa atin. For example, sa atin kasi meron tayong mga indigenous people na BHW. Tama po ba? So ngayon, ang una pong nakalagay dito is at least high school graduate. So ngayon, sabi ko, ito yung maganda sa committee hearing dahil napapag-usapan natin at iniaakma natin sa sitwasyon ng inyong mga barangay, ng inyong mga munisipyo. So nagsabi po sila na karamihan po sa mga registered at accredited po namin ngayon ay hindi po nakapag-graduate ng high school. Yung iba naman po na mga indigenous people po natin ay hindi po nakatapos ng elementary. So pinalitan po natin yon. Ang nilagay na lang po natin, at least able to read and write. Yun, oo. Ito bang able to read and write, lalo sa katutubo, ang dapat bang magbasa at sulat nila ay yung kanilang sariling sulat, sariling wika, o yung sa ating yung Tagalog? Nakalagay po dito kailangan niyang makapagsalita at makaintindi ng kanilang local dialect, pati po ang Tagalog. Yun, opo. So ano na pagkasundan dito, Go? Bukal. Bukal Ryan mo. Ito, Bukal, dapat ba itong maipatupad na agad? Dito po sa ating ginagawang ordinansa ngayon, ang maganda ho kasi dito may insentibo yung ating mga BHW at PNS. Nakalagay po sa akin dito na at least or in the minimum of 1,250 pesos per month. Okay. So ayan po ay tatama na 15,000 pesos per annum. So minimum po yan, ibig sabihin dahil po tumataas po yung mga bilihin, yung mga pangangailangan nagmamahal. So sila po ay maaring itaas pa sa mga susunod na mga panahon. Depende po ito sa executive. Yun, opo. Nabanggit niyo, Bukal, yung pagtaas ng mga minimum, Alam natin na bawat ospital natin dito ay may nakalaan na dawag dito, yung daily food allowance sa mga pasyente. Na kung saan ang nagset yata nito nung una ay ang Department of Health. Magkano po yung talagang daily food allowance sa ating mga pasyente sa ating mga ospital dito? Sa ngayon po ay naaprubahan na po ng inyong lingkod at ng ating mga kasamahan sa ating committee na itaas po ang meal allowance ng ating mga pasyente sa 350 pesos. Mula po sa magkano? Mula po sa 175. Oy, liit pala. Isipin po ninyo, ang 175 ay yan po ay hahatiin mo pa sa 3. Oo. So kung susumahin po, nako. Para mga 50 plus lang. Yung tatlo na yung almusal, tanghalian, hapunan. Yes po. Yun pong dati na sineset po ng Department of Health ay 175. Sa local health board naman po ng probinsya, nakiusap po sila na baka pwede po natin gawing 350 kasi hindi na po nasasapat yung 175 sa pang-tatlong beses na kainan ng ating mga pasyente. At dumaan po yan kahapon sa committee hearing natin at agad naman po natin itong inaprubahan
Basta ang akin pong naging tanong lang po sa local finance committee natin ay kung meron po bang budget allocation. Baka mamaya po ay mag-approve ba tayo. Pagdating na po ng implementation, wala naman palang budget. Baka po hanapin sa atin ng ating mga kababayan. Opo, kumbaga yung magdadagdag ng kulang-kulang 200 pesos. Yes po. Oo. So saan po manggagaling yung idadagdag na pondo rito? Sa Kapitolyo rin po. Sa Okay. pondo rin po ng ospital. Ito po ba'y dapat aprubahan pa ng Department of Health itong allowance na ito o hindi na? Hindi na po. Sa atin na po yan. Yan po ay nasa power na po ng probinsya, especially po sa Sangguniang Panlalawigan. Opo, so kailan po ito mapapa-implement yung 350 a day na meal allowance? Sa Tuesday po ay dahil po kahapon sa committee hearing ay naaprubahan po ito. Depensahan ko po ito sa plenaryo sa susunod na Martes. At pag ito po ay napupukan sa Martes, i-implement na po ito as soon as possible. Once na ma-approve na po. Pero palagay ko ito good as approved lang dahil napakaliit itong 175? Yes po, 175 lang po yung dating sineset po ng Department of Health. Oo, samantalang may mga pasyente na kinakailangan na mayroon pang merienda. May mga pasyente kasi may sakit na dapat may merienda, di ba? Sa mga pasyente po kasi, ang mga dietitian po kasi ay talagang stricto sila sa pagbibigay ng nutrients sa ating mga pasyente. Ibawal po sila pakainin ng mga bawal. Pero sila din po mismo ay nagsasabi na yung pong allotment na 175 divided by 3 ay hindi na talaga siya nagmamaterialize kung talagang kung bibili ka ng mga bilihin po ngayon. Opo, at saka yung mga pagkain dyan, approve ng dietitian ng bawat ospital eh. Correct po, tama po kayo. Ay paano po yung mga, minsan may mga dadalaw na kaibigan, mga kamag-anak na may mga dalang pagkain para sa pasyente, paano kaya nasasagot yung ganong problema? Ang kahapon po, ang sabi po ng Provincial Health Officer natin na si Dr. Salazar, as much as possible po ay hindi nila ini-encourage. Oo, kasi hindi ho nila ini-encourage dahil baka po yung mga ibibigay nating pagkain na hindi po prescribed ng dietitian ay maaaring makasama pa. Oo. For example, dahil gustong-gusto nating makabawi agad ng lakas, yung ating pasyente, bibigyan natin siya ng mga paborito, mga dati niyang paborito ng mga sisig. Nako, mga lechon, gano'n. Lechon. Ay ang prescription po ng doktor ay ng dietitian ay wag mo nang pakainin ng mga fatty foods. Oo, kaya nga. Tsaka limitado yung pagkain. Yes po. As much as possible po, ina-encourage po ng health sector natin, ng mga doctors natin na if in case daw po na meron pong mga dadaling pagkain ay ipaalam daw po sa nurse o sa doktor kasi meron po silang sinusunod na diet pagdating po ng pasyente. Siguro pwede kahit mga prutas na lang muna, ano? Yun po talaga, prutas naman po ay very healthy po sa pasyente. Okay, may tanong ako sa iyo, Bukal. Bakit ka tinawag na Mr. Akap Hub? Medyo ano yan mahabang istorya ba yan? Mahabang istorya po. Tayo po kasi ay nagsilbi bilang executive assistant ni Gov ng 3 taon. Nung tayo po ay nagsisimula ng 2019 ay binigyan, nung tayo po ay sekretaryo niya, binigyan po tayo ng mandato na ipatupad ang isang programa at maghanap ng mga paraan para makaakma doon sa mga pangangailangan natin mga pasyente. At sabi, uusap-usap kami ni Gob pag gabi-gabi kaming pagaling namin sa opisina. Sabi ko, Gob, isa sa mga naisip po ng grupo ay baka pwedeng magkaroon tayo ng localized na malasakit center at yun naman din po ang sinabi niya sa akin na sige, yung platform na ganito ay gawin natin at siya mismo ang nagsabi na tawagin natin itong AKAP. AKAP.
siya mismo, si Governor Ed Gadiano po mismo ang nagbigay ng inisyatibo, siyempre pati po ng pondo para po doon sa AKAP Hub program. At siya rin po nagsabi ng title na Aking Kalusugan, Ating Pangalagaan. Yun yung AKAP? And then, yes po, Aking Kalusugan, Ating Pangalagaan. Yung hub naman po ay Health Unified Body. Yun. Si Gov naman po ay medyo, siyempre alam niyo naman po yung trabaho niya, medyo busy siya sa pag-estima sa mga tao, yung mga pag-asikaso na problema ng ating lipunan. Kaya ako po ang natasan niya ng mga mic sa ground at sa mga hospital. Okay. Kaya sa grounds po, ako po ang nakaharap. Pero lagi ko sinasabi na ito po yung programa ng ating mahal na Gobernador Ed. Sa grounds naman po, lagi sabi, dahil andyan na po si Mr. AKAP Hub. Kasi lagi ko pong sinasabi na pag nandun ako sa grounds, magtatayo po tayo ng isang programa at tatawagan natin itong AKAP Hub. Nakatatak na sa yung pangalang AKAP Hub. Yes po. Marami mong tatanong sa'yo tungkol sa AKAP Hub, pero next time na yan, dahil kakapusin tayo sa oras. Pero kung tatanungin ka, nasaan na ngayon kung isang sasakyan ng AKAP Hub, nasaan na ang itinatakbo nito ngayon? Sa ngayon po ay patuloy pa rin po itong tumatakbo at ang pinakamaganda ho rito ay nagawa po natin itong ordinansa. Kahit po tayo at si Governor Ed po o ang ating mga kasamahan ay wala na sa serbisyo publiko at tayo po ay nagpapahinga na sa ating mga bahay at wala na, hindi na ho tayo politiko o public servant, ay nakatatak pa rin po at patuloy pa rin pong tumatakbo yung programang AKAP Hub na yan. At sa tingin ko po, sa dami ho nang tutulungan, ay kumbaga sa isang sasakyan ay maraming na isasakay para ho maidala sila sa kanilang patutunguhan. Sa tingin ko po, ito pong ganitong programa o kung anumang sasakyan ito, ay ito po ay pinagtibay po ng panahon at ng ating Panginoon. Tsaka nanganak, mayroon tayong AKAP Hub Bahay Kanlungan. Yes po. Opo. Ang AKAP Hub Bahay Kanlungan po ay meron na, ang alam ko po, napuntahan nyo na po yung doon sa Batangas at yung sa ating Kalapan. Ipinagmamalaki ko po din pong sabihin sa inyo na sa mga susunod na buwan po ay magtatayo na rin po tayo sa Mamburao. Para pag ang atin pong mga pasyente na galing pong Magsaysay o districto area ay ang mga kanila pong mga bantay ay meron pong matutuluyan dito sa ating provincial hospital. Nako, talagang napaganda balita niya, binabalita niyo na yan. Okay, Bukal, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat po, Tito Ferdy. Minsan tatawagan ka namin para mapahaba natin yung AKAP Hub, ha? Opo, okay naman sa susunod po kung gusto nyo, kahit personal po kung pumunta sa very good. Pong radio station yan po ay isa sa mga aking mga ninanais. Sige, aabangan ka namin pagpunta mo dito sa San Jose, ha? Sige po. Okay, Bukal, maraming salamat. Sige po, salamat po. Okay mga bigan, si Mr. AKAP Hub, ang chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan natin, si napakasibag na si Bukal Ryan Gadiano Sioson. Wala rin pahinga ito eh. Mga Gadiano yata, mga gano'n, walang mga pahinga, no? Alright, paalam po muna tayo. Sa ngalan po na aking partner na si Helen na ngayon po'y ano sabi ko kanina? Sa ngalan po natin nakasama sa control si Ernest, ganun din si Robert at si FJ. Sa ngalan rin po ni Jeffrey ng ating PIO at sa ngalan po ng PIO Online Radio at ng ating mga radio partners. Ako po naman si Freddy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali.
Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.